Magandang araw po. Magpapatuloy tayo sa ating ginagawang pag-aaral sa hermeneutics at sa pagkakataong ito tayo ay nasa video number 18 na at nasa bahagi tayo ng hermeneutics and the important insertions in God's Word. Hermeneutics and the important insertions in God's Word. At ito naman po ang ating pang-apat doon sa ating ipinapalagay na siyam na dapat gawin sa salita ng Diyos. Ito ay ang meditation of God's Word. Meditation of God's Word. Para makatulong sa inyo, kung nais nyo pang pag-aralan ang bagay na ito, mayroon po mga ilang iba't ibang salita na ginagamit dito. At yan ay depende rin naman sa translation ng gamit ninyong Biblia. Pero ito po yung mga salita na maaaring inilalagay kapalit ng meditation katulad ng contemplate, contemplate, reflect, reflect, think, think, give thought or give a thought, consider, consider, at hindi ko alam kung meron pa. Mga kapatid, sinasabi ko yan sa inyo para kapag kayo ay nag-aral at gumagamit kayo ng concordance ay maaari ninyong hanapin ang mga salitang ito bilang karagdagan sa inyong ginagawa. Pakatandaan po ninyo na ganyan ang Biblia at yan ay dahil na rin sa dami na ng salin na ating ginagamit. Kaya nga kung hindi talaga tayo magtutuon at magbibigay ng mahabang panahon sa ating mga ginagawa, ay para rin tayong hindi interesado sa pagtuturo ng banal na Espiritu sa atin. So matutal mga kapatid, ito pa rin ay nakabase sa trabaho ng banal na Espiritu. Siya ang Espiritu ng biyaya na tumutulong sa atin sa lahat ng aspeto at pangunahin nga sa ginagawa niya ay talagang turuan tayo sa mga bagay ukol sa Diyos at yan ay hindi ko kontra sa mga nakasulat sa salita ng Diyos. Kaya't kung pag-iisipan talaga natin ay matagalan ang ating ginagawa. Hindi lamang dito sa pag-aaral sa ngayon, kundi doon pa sa ating mga personal na ginagawa mamaya. Pero nagtitiwala ako na itong mga bagay na itinuturo ko sa inyo ay napakahalaga para nga sa pangunawa sa banal na kasulatan. Huwag lang natin kalimutan na ang pundasyon ng lahat ng ito ay tungkol sa ating buhay. Kahit ano pa ang pinag-aralan mo, kahit ano pa ang natapos mo, o kahit na ano pa ang pag-aaralan mo, hanggat hindi mo talaga pinapractice na ito ay isa buhay, mahirap na ito ay maganap sa buhay natin. Tandaan lang natin ang isang katotohanan na nais ng Diyos na ibigay ang lahat. Kinumpleto niya ang lahat ng kailangan natin sa ating buhay. At ang pangunahin diyan ay sa makadiyos na pamumuhay. Ipaalala ko ang 2 Peter chapter 1 verse 3. Walang pagkukulang ang Diyos sa kailangan natin. At sinabi nga ng 1 John 2:27 na ninanais ng Banal na Espiritu na ituro sa atin ang lahat ng bagay dahil nais ng Diyos na maging malaya tayo sa pagkasira ng mundong ito, kasama diyan ang kaunawaan. Pero makikita nyo na it is not without the effort of the believers. Walang itatangi sa atin ang Diyos kung paano tayo magpahayag ng pag-ibig sa Kanya, ng pagiging masunurin sa Kanya, ng pag-aasam sa Kanya na ipinapakita sa pamamagitan ng ating mga gawa, ganun din naman ang tugon ng Diyos sa atin. Kaya kung hindi lumalago ang isang mananampalataya, hindi ito kasalanan ng Diyos. Kasalanan ito ng mga mananampalataya. At unang-una diyan ay yung nahahaluan na motibo sa kanilang mga puso at kaisipan, laglag na kaagad sila doon sa pamantayan ng Diyos sapagkat ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin at kapag ka may hindi tama sa ating kalooban, sa ating puso, ay nandoon ang agarang pighati ng banal na Espiritu. Nakukuha po ba ninyo mga kapatid? Ang meditation ay isang bagay na kakaunti lamang talaga ang nagtatalaga sa kanilang mga sarili para gawin ang bagay na ito. Ang mga iba naman ay gumagawa na pero hindi nila alam na yun ay meditation na. Pero ngayon ay malalaman ninyo kung ginagawa na nga ninyo ito. At kung hindi pa nga ninyo ginagawa,
ay palagay ko ay magpasimula na kayong gawin ang bagay na ito. Hindi ito ginagawa ng marami sapagkat hindi nila nakikita kung gaano kalaki ang benepisyo ng bagay na ito para sa kanilang pananampalataya. Tandaan ninyo ang katotohanan ito. Meditation consumes time, but it does not necessarily mean to stop you from your other work. Mga kapatid, kakain ng maraming oras ang meditation, pero hindi nangangahulugan, nahahadlangan kanya sa mga iba mong ginagawa. Malalaman niyo yan sa pamamagitan ng mga talata na babasahin ko sa atin. So, hindi ba nakakatuwa ang bagay na yan? Alam niyo po, maraming gumagawa nito sa panahon na sila'y naghahanda ng kanilang magiging mensahe kapag kalinggo. Yan ang advantage ng nangangaral o nagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi maikakaila na kailangan nilang mag-meditate ng salita ng Diyos. Yan ang ibig ko sabihin nung sinabi ko na may mga gumagawa na hindi nila alam, pero ngayon ay ipapaunawa ko sa inyo ang katotohanan tungkol diyan. Nais ko lang din sabihin na magkaiba ito doon sa tinatawag na transcendental meditation. Ito yung yoga na ginagawa ng mga ibang tao na ngayon ay ginagawa na rin na parang ehersisyo ang bagay na ito, pang-relax sa kanilang mga sarili. Iba po ang bagay na yan dito sa ating ginagawa. Ang alam ko doon sa transcendental meditation, they are emptying themselves, their mind, so that they can be relaxed and will have peace. Samantalang dito sa meditation of God's Word, ay maihahambing tayo sa baka at kalabaw na pagkatapos manginain ng damo, ay nag-iiwan sa kanyang bibig o sa kanyang bunganga na nangat-ngat na, pero nginunguya pa rin niya ito sa kanyang bunganga at doon ay kinakatas niya ang lasa o sustansya ng damong yon na nasa kanyang bibig. Sa palagay ko, yan ang pinakamagandang example na maibibigay ko sa inyo tungkol sa meditation of God's Word. So, imagine ninyo yung kalabaw o baka na nakahiga sa bukid at ito ay naggunguya-nguya. Hindi yung siya'y nakatihaya ha, kundi yung higa ng hayop katulad ng kalabaw at baka. Kung hindi pa kayo nakakakita, ay maghanap na kayo para malaman ninyo kung ano ang ginagawa ng mga hayop na ito sapagkat ito pala ay kapaki-pakinabang para sa kanila at ganyan din naman sa atin pagdating sa meditation of God's Word. Alam po ninyo, ang banal na kasulatan ay itinuturo o iniuutos niya ang bagay na ito. The Scripture teach or command meditation of God's Word. Sa Joshua 1:8, ang very popular na verse, alam ko na memorize niyo ito. Ganito sa NIV, yung lumang translation. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you will be careful to do everything that is written in it. Then you will be prosperous and successful. Unang nais kong maunawaan ninyo na meron tayong tinatawag na typology. Ano yung typology? Mga bagay na ginagawa sa Old Covenant o sa Old Testament na mayroong inilalarawan para sa atin sa New Covenant o sa New Testament. Hindi kailangang maging sa New Testament, kundi sigurado sa New Covenant. At yan ay maiisip ninyo yung sinabi ng Colossians na these are the shadow of the things that are coming, and the reality of them is Christ. Na nangangahulugan na merong shadow. Bakit ko po sinasabi yan? Sapagkat dito sa Joshua 1:8 ay totoo rin ang bagay na ito na kapag ginawa natin yung mga conditions. Ano yung mga conditions na hinihiling ng Diyos kay Joshua? Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you will be careful to do everything that is written in it. Then you will be prosperous and successful. At isang bagay pa, mamaya pag-uusapan pa rin natin ito, pero nais kong makita ninyo that when it talks to prosperity,
iba na yan pagdating sa New Covenant. Ang nais ko lang munang makita natin dito, na makikita natin na ipinag-uutos ito ng salita ng Diyos. Utos kaya ito sa atin sa New Covenant? Mamaya ay may mga ipapakita ko sa inyo na talata at makikita nyo kung gaano ito kahalaga. Samantala, sa Psalm chapter 1, beginning verse 1, ay sinabi doon, Blessed is the man who walk not in the counsel of the wicked, nor sit in the seat of mockers, nor stand in the way of sinners, but his delight is in the law of the Lord. And on his law he meditates day and night. He meditates day and night. At kung titignan nyo ang sinasabi ng salmista diyan, ay ini-encourage niya tayo, hinihimok niya tayo sa pagpapalang dulot ng pagme-meditate sa salita ng Diyos. Kaya itinuturo niya ang bagay na ito na dapat gawin ng mga mananampalataya. By the way, gamitin natin yung salitang pagninilay-nilay sa Tagalog bilang meditation. Pagninilay-nilay. Ang meditation ay isang bagay na ginagawa ng mananampalataya na nagpapakita kung ano ang relasyon niya sa Diyos. Ipinakita ko na sa inyo sa mga nakaraan na kung paano natin inaangkin ang pagturing sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, dapat ay ganun din ang turing natin sa salita ng Diyos. Lagi nating alalahanin na si Kristo ang buhay na salita ng Diyos at ang Biblia ang nakasulat na salita ng Diyos at hindi natin pwedeng paghiwalayin ng dalawang ito. Kaya't kung paano natin itinuturing ang salita ng Diyos, ang nakasulat na salita ng Diyos, remember that it is always the way we treat our Lord Jesus Christ. Huwag nating kalimutan ang bagay na yan. Sinabi ng awit o Psalms chapter 104:34. Psalm 104:34. Sa King James po ito. My meditation of him shall be sweet. I will be glad in the Lord. Ulitin ko po. Psalm 104:34. My meditation of him shall be sweet. I will be glad in the Lord. Pansinin niyo ang sinasabi ng salmistang ito na sa pamamagitan ng kanyang pagninilay-nilay, lalong nagiging matamis ang Diyos sa kanya. Bagamat sa atin, pag iniisip natin ang matamis, lalo na sa mga tumatanda, ay iniiwasan nila yan. Pero sa salitang English, ay yan yung parang ginagamit sa sweetheart, na ang ibig sabihin ay mahal, mahalaga, o kaya ay sabihin natin na nagpapakita ng magandang relasyon. At sinasabi nga ng salmista dito na I will be glad in the Lord. Ibig sabihin nito mga kapatid, the more he meditated the word of God, the Lord became sweeter and sweeter for him. Yun ang resulta. Pero makikita kaagad natin, the way how we meditate God's word ay ipinapakita niya kung ano ang relasyon natin sa salita ng Diyos. Naalala ko lang yung mga Kristiyano na kapag kalinggo talagang yakap-yakap nilang kanilang mga Biblia, ang ganda ng cover, pagkatapos ay kapag binuksan nila ang linis-linis ng loob, mga kapatid, yun pala ay hindi nabuksan sa loob ng isang linggong yan. Sa palagay ko ay maraming Kristiyanong ganon. Ang kanilang Biblia ay kinukuha lang sa kanilang tukador kapag sila ay pupunta na sa kanilang simbahan. Pero kahit papano, maganda na yon kaysa doon sa iba. Sa bahay, cellphone na ang hawak. Doon sa church, cellphone pa rin ang hawak. Habang nagpipreach ang pastor, cellphone pa rin ang hawak. Okay na rin sana kung Biblia talaga ang binubuksan. Pero malala ko yung mga ilang pastor na nagsasabi, habang nagpipreach yung pastor, ang mga iba ay naglalaro ng kung ano-anong laro sa kanilang cellphone. Yan ang dilema ng ating kapanahunan, mga kapatid. Kaya ingat kayo. Mas maganda pa rin kung meron tayong Bible na katulad ng nakaimprenta, dahil doon ay masusulatan mo ito, malalagyan mo ng marka ito. At katulad nga ng aking naipatuturo sa inyo, na yung uri at paraan ng imprenta ng aking Biblia,
halos ganito na ang mga ginamit ko mula 1989. 1989, nung ako ay magpasimulang magbasa ng Biblia, sinikap ko na sa aking common na gamit na Biblia ay isa lang ang uri. Banggitin ko na lang din ulit na kapag ako'y nag-aaral, gumagamit ako ng mga ilang translation. Lalo na't may mga ilang critical sa paggamit sa King James. King James Version po. Maalala ko nga na minsan ay nag-preach ako sa imbitasyon ng my birthday at dala ko ang aking Biblia at nangaral ako at nung matapos akong mag-preach ay may nung lumapit sa akin na sinabihan ako, Pastor, dapat ang gamit mong Biblia ay King James. At alam po ninyo, sabi ko sa kanya, ilang beses mo na nabasa ang King James? Sabi niya, hindi ko pa po nababasa ng buo. Sabi ko, mahigit 10 beses ko na nabasa ang King James. Pero ito ang talagang gamit ko dahil ito ang nauunawaan ko. Yun po ang sabi ko sa kanya. Narito ang isang tao na ini-encourage ako na mag-King James. Hindi ko inaalis yan. Gamit ko yan sa mga pag-aaral. At dito nga sa mga ginamit ko rito, nabanggit ko kanina yung King James Version, Authorized King James Version. Yun ay kapag ka nag-aaral na kayo, ganun ang gawin nyo. Gumagamit din ako ng Tagalog dahil tinitingnan ko rin dahil sa mga tao na nandoon sa simbahang pinangungunahan ko. Kailangan ay abutin ko sila sa salitang kaya nila. Ituloy ko lang po ito ng konti dahil tayo ay nasa hermeneutics na nag-aral din ako ng kaunti sa Greek at Hebrew. Nauna kasi yung Grego na pinag-aralan kaya inuna kong banggitin. Kaya lang nung nag-aaral na ako niyan, parang hindi ko maabot yung kongregasyon na pinangangaralan ko dahil kahit ako mismo ay duda doon sa translation ng mga Grego at mga Hebreo. Ingat po kayo dyan. Hindi ko po yan pinagbabawal, pero kung ang hangad natin ay impression sa tao, pero hindi naman tayo sigurado sa ating ginagawa, baka hindi po malugod ang Diyos sa atin. Pero maging maingat tayo dahil isa sa mga hangad ni Satanas ay i-confuse tayo, wala tayong pangunawa sa salita ng Diyos. At sasabihin ko po sa inyo, marami na rin po kong karanasan sa pakikipag-usap sa mga nag-aakalang magagaling sa Hebrew, sa Greek. Yung isa nga ay sinabihan ko, alam mo, para tayong naglulukuhan dito, pa-Hebrew, Greek tayo. Ikaw ba sigurado sa mga sinasabi mo sa Grego at o Hebrew? At sabi niya, hindi. O hindi tumigil tayo, dito tayo sa ating nauunawaan. Yun po ang sinabi ko sa taong yan. Meron pa tayo isang talata rito sa Psalm 119 verse 97. Oh, how I love your law. I meditate on it all day long. Sino rito nagmamahal ng salita ng Diyos? Sigurado ko aangkinin mo yan. At kung hindi mo mahal ang salita ng Diyos, hindi mo mahal ang Diyos. Paralel ang bagay na yan. Pero kung mahal mo ang Diyos, isang bagay na dapat mong gawin ay ito yung sinasabi ng salmista. Oh, how I love your law. Talking as an old covenant people. I meditate on it all day long. All day long. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang meditation, ang bagay na ginagawa natin ng buong maghapon, kahit magdamagan pa, na hindi niya tayo hahadlangan sa mga ibang bagay na ating gagawin. Kaya ito ay nakakatuwa, pero hindi ginagawa ng marami. Yan ay dahil marami silang isipin sa mga bagay sa mundong ito. Tandaan lang natin ang katotohanan na ang utos ng Diyos sa atin is to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind and strength. Kaya ganyan kahalaga ang meditation. Now, punta tayo dito sa ating pag-uusapan, why should we meditate scriptures? Why should we meditate scriptures? Ito yung mga rason o dahilan at kahalagahan ng pagninilay-nilay ng salita ng Diyos. At meron po akong 10 o 11 na ibibigay sa inyo na halaga ng pagninilay-nilay ng salita ng Diyos. Number 1 natin,
Meditation, focus our whole being to the Lord. Meditation, focus our whole being to the Lord. Pakinggan nyo ang sinabi ng Genesis 24:63 and 64. Genesis 24:63 at 24. And Isaac went out to meditate in the field at the eventide. At the eventide. And he lifted up his eyes and saw, and behold, the camel were coming. And Rebekah lifted up her eyes, and when he saw Isaac, she lighted off the camel. Pag tinuloy niyo yan, ay makikita niyo yung ginawa ni Isaac pagkatapos nito. Now, ano po ang pinapakita ko sa inyo rito? Ang una, this is the first time that meditation was mentioned in the Bible. Pero palagay ko, hindi ito yung first time na ginawa ang bagay na ito. Malamang ay ibang salita lang ang ginamit. Dahil naniniwala ako na ang mga katulad ni na Abel, Enoch, Noe, at ni Abraham ay ginagawa rin ang bagay na ito. It is impossible na hindi nila ito ginagawa. Baka mamaya ay magkaroon ako ng halimbawa tungkol sa kanila. Ipaalala nawa ng Panginoon sa atin. Pero dito sa ginawa ni Isaac, ay makita natin ang isang katotohanan na nung nais niyang mag-meditate sa Panginoon, siya ay pumunta sa isang lugar, tahimik na lugar, that involves his body. At siyempre, anong gagawin nang nag-meditate? That involves his thought. And that is the soul. And he was communicating with God, the Spirit. So yan ang nasa sa isip ko, that when you meditate on God's Word, it focuses your whole being to the Lord. At kung totoo na talagang masidhi ang relasyon natin sa Diyos, imposible na hindi ito ginagawa ng mga mananampalatayang totoo. Alam niyo ba na pagkatapos makita ni Isaac na may mga paparating at alam niya na malamang ito na yung babaeng kanyang mapapangasawa, pagka binasa niyo, ituloy niyo ang pagbasa dito sa mga talata, ay makikita niyo na hindi pinansin ni Isaac ang alam niya na paparating na babaeng kanyang mapapangasawa. Abay, kung mainit ang tao sa Diyos, hindi mo talaga yan mailalayo sa Diyos. Kahit ito pa yung magiging suitable helper niya, yung gift from God na mapapangasawa niya, yung kulang ng kanyang tadyang, hindi pinansin ni Isaac. Kanina ay nabanggit ko si Abraham. Alam niyo, ang taong ito, si Isaac, hindi naman niya ito gagawin kung hindi niya ito nakikita sa kanyang ama. Isang bagay na makatotohanan sa Old Testament, lalo na sa mga patriarka, sapagkat wala silang maraming halimbawa. At bukod doon ay talagang ang tatay, ang kanilang mentor, tagapagturo, discipler. Kaya ko sinasabi na ito ay nakikita ni Isaac kay Abraham. At alam naman natin kung sino si Abraham. That he is a man who prefers silent places para magkaroon siya ng pakikipagniig sa Diyos. Kapatid, do you love silent places? Meron tayong iba't ibang uri ng pagkatao. May tawag diyan sa English. Yung ating mga personalidad. At malamang ay totoo ang bagay na ito. Pero kahit sana ano ang personalidad natin, dapat ay maglaan talaga tayo ng panahon para sa pakikipagniig sa Diyos. Maalala ko yung sanguine yata, ito yung tao na laging gusto niyang makihalubilo sa tao, magsalita ng magsalita. At kung ganyan ang pagkatao mo, at ipangalandakan mo yan, irason mo yan para wala ka ng panahon sa Diyos, palagay ko ang una mong tanungin ay ikaw ba talaga ay na born again at meron kang espiritu ng Diyos na longing to be connected with God? Now, balikan ko lang si Abraham. He loves silent places. Kung iisipin ko diyan, mula sa Mesopotamia, umalis siya doon, pupunta sa isang lugar na hindi niya alam. That is because of faith. Ibig sabihin ay mas mainam para kay Abraham ang presensya ng Diyos kaysa sa mga bagay na nandoon sa kanyang iniwanang bansa. Remember, Mesopotamia was the ancient civilization. Mga naunang maunlad na lugar. Kaya
Dapat sana hindi aalis si Abraham doon. Pero walang kwenta yun kay Abraham. Ang mahalaga sa kanya ay yung pangako ng Diyos at kalaunan ay mapapansin natin na talagang gusto niya yung lugar na magkaroon siya ng pakikipagniig sa Diyos. Ang panahon na siya ay nagtatayo ng mga altar at naghahandog sa Diyos ay palatandaan yan na mahilig siya sa presensya ng Diyos. Pero higit sa lahat, ito yung nakikita ko, na nung kailangan na nilang maghiwalay ni Lot dahil sa pag-aaway-away ng kanilang mga tauhan, si Abraham ang nag-alok ng pamimili kay Lot kung saan niya gusto. Hindi si Abraham ang namili. At tingnan niyo si Lot. Pinili niya ang lugar na tinatawag na Plains of the Jordan. Yan ang dating tawag doon sa malapit sa Sodoma. At malamang ay Gomora. Ano ang punto diyan? Ang mga lugar na yan ay tila mga masayahin. Sila ay siyudad na may mga ilaw o liwanag sa gabi na kakaiba. At yun ang dahilan para piliin sila ni Lot. Samantalang si Abraham, unang-una ay naniniwala siya na kahit saan siya mapunta ay sasamahan siya ng Diyos. Pero yung pagpili sa lugar na yon ay karapatan sana niya. Pero hindi yun ang nais ni Abraham. Mas pinipili ni Abraham ang lugar na tahimik because he is a person of meditation. Uhaw siya sa presensya ng Diyos. At ito ang nais kong pansinin ninyo. Samantala, ang Panginoon, sa tingin ba ninyo, mahilig siya sa mga kasiyahan? Sasabihin ko sa inyo, nagpupunta naman siya because of ministry. Pero later on ay makikita nyo na mas marami siyang panahon na inaasam niya ang makipagniig sa Ama. Ngayon ay tandaan natin ang katotohanan ito. The most important activity gives us is not soul winning, church work, missions. It is seeking His face through our devotional life. We can do various things in our devotions, but meditation on Scripture is one of the most important. Punta tayo sa number 2. God is a rewarder of righteous secret acts in which meditation is one of them. Ulitin ko po. God is a rewarder of righteous secret acts in which meditation is one of them. Pag binasa natin ang mga unang sermon ng Panginoon, doon sa chapter 5, 6, 7, yan yung tinatawag na Sermon on the Mount. At yan ay makikita natin na sa mga sinasabi ng Panginoon ay paulit-ulit yung ganito. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. At pagkatapos ay sasabihin niya, they have received their reward in full. They have received their reward in full. Yan ay contrast tungkol sa mga gumagawa ng sikreto at sa mga gumagawa para sa mga mata ng tao. Ano ang pinupunto ko rito, mga kapatid? Ang pinupunto ko rito ay yung kaibahan ng mga ginagawa ng mga relihiyosong tao sa ginagawa o tinuturo ng Panginoon nung siya'y mangaral na ipinapakita niya ang halaga ng mga sikretong bagay na ginagawa natin. But they are the righteous secret acts sapagkat meron naman mga sikreto na hindi magandang ginagawa. Kung tingnan ninyo ang bagay na ito, malinaw dyan na ang tinuturo ng Panginoon ay tungkol sa sikretong pagkakaloob, sikretong pananalangin, sikretong pag-aayuno. At alam ba ninyo na ang meditation of God's Word ay never na magagawa na alam ng tao. Yan yung sinasabi ko kanina pa, na ang meditation of God's Word can never be done na hinahadlangan tayo sa iba nating ginagawa. At isang bagay pa nga ay hindi mapapansin o makikita ng ating mga kapwa. Because it is done in secret, deep inside us, sa ating kaisipan o sa ating espiritu, ang meditation. Ipaalala ko lang mga kapatid na ang New Covenant is about our secret life. Na nangangahulugan, it is more of our spiritual life. Old Covenant is more on outward.
At yan ang mga paborito ng mga eskriba at mga pariseo at mga relihiyoso, yung nakaka-impress sa kanilang mga kapwa. So ano po sa tingin ninyo ang modelo natin? Is it the old covenant? Is it the new covenant? Mga kapatid, hindi maganda na ilinya natin ang ating mga sarili doon sa tama na hindi naman talaga natin ginagawa. Umamin na lang tayo nang sa gayon ay mapapabuti tayo sapagkat alam natin na ang honesty ay magbubunga ng maganda sa Diyos. Isama ko po itong Psalm chapter 1 verse 1 to 3. Psalm chapter 1 verse 1 to 3. Tingnan ko kung meron pa tayong makita rito sapagkat nagamit ko na ito kanina. Sabi niya, Blessed is the man who walk not in the counsel of the wicked, nor sit in the seat of mockers, nor stand in the way of sinners, but his delight is in the law of the Lord. And on his law he meditates day and night. Sinabi pa, He shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth fruit in season. His leaf shall also not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Kung minsan pa natin aaninagin ang sinasabing ito ng salmista ay makikita natin ang daming pang-engganyo na ibinibigay sa tao na mahilig magninilay-nilay ng salita ng Diyos. Tignan niyo yung bunga, mga kapatid. Because God is a rewarder of our secret things, secret acts. Yan ang ipinapakita ko sa inyo rito. Punta tayo sa ating number 3. In meditation, God gives us revelations and insights. In meditation, God gives us revelations and insights. Sa Psalm 119 verse 99, Psalm 119 verse 99, I have more insights than all my teachers, for I meditate on your statutes. Tignan niyo muli itong salmista. Nabanggit ko na yata ito sa mga nakaraan sa inyo, pero ipinapakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng meditation of God's Word, katulad ng salmista, sabi niya, I have more insights than all my teachers, for I meditate on your statutes. At diyan ay maalala niyo ba yung sabi ng Panginoon? No student is greater than his teacher. No slave is greater than his master. Pero makikita niyo ang sinasabi ng salmista, I have more insights than all my teachers. And the reason is because I meditate on your statutes. By the way, mga kapatid, pag binasa niyo ang Psalm 119, ang dami niyang ginamit na word kapalit ng law, mga batas ng Diyos. Statutes, precepts, standards, at kung ano-ano pa. Pansinin niyo yan sapagkat the whole of Psalm 119 speaks about the importance of God's Word. At gumamit siya ng maraming salita para ilarawan ang salita ng Diyos. Pero balikan natin ang sinasabi ng salmista, that he became greater than all his teachers. Why? Because he meditate on God's Word. Mahirap kaya tanggapin na yung disciple mo ay mas maraming insight, kaalaman kaysa sayo. Nabanggit ko sa inyo, marami na rin akong naging mentor, naging pastor, pero sasabihin ko sa inyo, marami akong natuklasan na hindi ko narinig sa kanila. Marami akong natuklasan na hindi ko narinig kahit sa kaninong preacher. Hindi ko sinasabing mga bago yan. Sila'y nakatago lamang sa salita ng Diyos. At karamihan diyan ay mula sa aking meditation. Nais ko lang ikwento sa inyo na minsan kapag kalinggo, nandoon ako sa loob ng banyo, pinag-iisipan ko yung mensahe na aking ipinapangaral, at dahil wala akong dalang ballpen at papel, sisigaw ako sa aking may bahay, Mami, pakisulat mo ito. Alam na ng misis ko yun. Kahit isang salita lang, para lang hindi ko makalimutan yung ibinibigay ng Diyos sa akin. Yun ay sapagkat yung mga bagay na yon na ipinapahayag ng Diyos sa panahon na yan ay napaka-importante. Napakaganda. At ginagawa ko yon para hindi ko makalimutan. Galatia 1:11. Galatia 1:11. I want you to know, brothers and sisters, that the gospel I preach is not of human origin.
I did not receive it from any man, nor was I taught it. Rather, I received it by revelation from Jesus Christ. Neither went up I to Jerusalem to them, which were apostles before me, but I went into Arabic and returned again unto Damascus. Tingnan niyo ang sinasabi ni Pablo. Gusto ko lang ipaunawa sa inyo to. Alam nyo, ang first-hand na apostles ay ang grupo ng disciple ng Panginoon. Yung 12, kasama na doon yung napalitan o ipinalit kay Judas na si Matias. Nung na-convert si Paul, alam natin yan sa Acts chapter 9, ay sinasabi niya na hindi kaagad siya nagpunta sa grupo ng mga apostol. Hindi siya nagkonsulta doon. Saan galing ang kanyang natutunan? Sabi niya rito, I received it from the Lord. Sa papanong paraan? Later on ay marirealize niyo si Pablo ay mahilig sa meditation and he has a lot of revelations coming from that meditation. Alam niyo ba kung kailan na lang nagpunta si Pablo para kausapin ang mga apostol? Doon sa Acts chapter 15. Dahil doon sa Antioquia na base niya ay ginugulo ng mga ilang Hudyo na sumampalataya na nais pa ring i-implement ang Old Covenant. So ang ginawa ni Apostol Pablo para may confirm kung totoo ito, isinama niya si Barnabas at sila'y pumunta sa Jerusalem. Yan naman ang base ng mga apostol. At doon ay kinonsulta niya yung mga apostol kung tama ba yung paninindigan niya, tama ba yung meditation niya, tama ba yung ipinahayag sa kanya ng Panginoon. Ayaw niya kasi na magkakontra ang kanyang turo sa turo ng mga apostol. At doon ay nakumpirma niya na yung mga nasa apostol at yung kapahayagang natanggap niya sa Panginoon ay pareho lang. Nakumpirma na ang mga kapahayagan kay Pablo ng Panginoon through his meditation, through those revelations, at doon sa mga inaral ng mga apostol sa matagal na panahon kasama ang Panginoon, pareho lang. Sa bagay na yan, ay maalala ko yung kausap ko sa Facebook na iba daw ang programa ng Panginoon sa mga Hudyo kaysa sa mga Hentil. Ingat kayo sa bagong bagay na yan na lumalaganap na naman. Pero ano po ang pinupunto ko rito? Ipinapakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng meditation ay tumatanggap tayo ng mga revelasyon at insight mula sa banal na Espiritu. Isang bagay lang na huwag nating kalimutan, sanay si Apostol Pablo sa kautusan. Ibig sabihin ay sa mga Old Testament writings, sanay siya diyan. Kaya lang yung mga naitatago sa kanya dahil sa hindi pagkilala sa Panginoon, dahil sa pananatili sa Judaismo, ngayon ay pinapahayag na ng Panginoon sa kanya. Nakakakuha ba kayo ng mga katotohanan diyan? Kaugnay dito sa ating hermeneutics? Pang-apat natin. In meditation, we receive insights on how to correctly apply God's Word. In meditation, we receive insights on how to correctly apply God's Word. Balikan ko itong Joshua 1:8. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you will be careful to do everything that is written in it. Then you will be prosperous and successful. Sabi ng Diyos kay Joshua, do not let this book of the law depart from your mouth. Ibig sabihin, it will be His reading, it will be His talking, it will be His preaching, it will be His teaching, it will be His recitation. Pero sa kabilang punto, sabi niya, meditate on it day and night. Meditate on it day and night. And the result will be so that you will be careful to do everything that is written in it. Diyan ay makikita natin yung kaibahan ng plain knowledge sa understanding. When we have knowledge, hindi pa nangangahulugan na tama yan. Kaya tingnan nyo, dami-daming gumagamit ng mga talata sa Biblia
Pero minsan ay questionable. But when we have that second step, understanding, maganda na yun. Nauunawaan mo na. At yung wisdom, ay yun yung mga pagkakataon na itong kaunawaan na ibinibigay sa atin ng Diyos ay nai-apply natin sa tamang sitwasyon, hindi sa tamang panahon, tamang sitwasyon. That is wisdom. Nakukuha ba ninyo mga kapatid? So alam na ninyo ang kaibahan ng knowledge, ng understanding, ng wisdom. Knowledge is an accumulated information. Understanding is placing them or having the truth about them. And wisdom is when you apply those understanding in situations or given situations. Yun ang alam kong pagkakaiba ng tatlong yan. Sinabi pa ng Psalm 119 verse 15. Psalm 119 verse 15. I will meditate in thy precepts and have respect unto thy ways. Dito naman ay makikita natin ang sinasabi ng salmista, I will meditate on thy precepts and have respect unto thy ways. Makikita natin yung connection ng meditation sa correct application ng salita ng Diyos. Nawa ay dumating tayo sa puntong ganito. Ang ating panglima, meditation makes us wiser than our enemies. Meditation makes us wiser than our enemies. Ganito ang sabi ng Psalm 119:97 onwards. Oh, how I love thy law. It is my meditation all the day. Thou through thy commandments hast made me wiser than my enemies, for they are ever with me. I have more understanding than all my teachers, for thy testimonies are my meditations. I understand more than my ancients, because I have kept thy precepts. I have refrained my feet from every evil way, that I might keep thy word. I have not departed from thy judgment, for thou hast taught me. Diyan ay makikita natin ang daming sinasabi ng salmista na lamang niya kaysa sa mga kaaway niya, Old Covenant yan, at sa kanyang mga guro. Hindi ba kalamangan niya kapag meron kang katalinuhan na higit sa iyong mga kaaway? Malaking kalamangan yan, mga kapatid. And that is because of meditation. Psalm 119:78. Let the proud be ashamed, for they dealt perversely with me without a cause, but I will meditate in thy precepts. Talking about meditation makes us wiser than our enemies. Makikita natin ang sinasabi ng salmista tungkol sa bagay na ito, let the proud be ashamed. Those were his enemies, for they dealt perversely with me without a cause. Ganyan ang mga masasama. But I will meditate in thy precepts. Kung wala kang ganyan, anong kaibahan natin sa masama? Wala tayong meditation. Mga kapatid, kaya mahalagang meditation. Alam niyo kung bakit? Isa ito. Sapagkat isang bagay lang sa dalawa. Puno tayo ng kaisipan sa mga bagay sa mundong ito o kaisipan tungkol sa Diyos. When we have God in our minds, we have, or the same thing as we have God's Word in our mind. Sa bagay na ito, mga kapatid, ay maimaalala ko sa panahon ng baha, sa panahon ni Noe. Dito sa chapter 6 verse 5, basahin ko po sa atin, Genesis 6:5. The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thoughts of human heart was only evil at the time. Ulitin ko yung bahaging yun and that every inclination of the thoughts of human heart was only evil at that time. Ano sabi niya? Puro daw masama ang nasa isip at puso ng tao sa kapanahunan yan. Paano nangyari yon? Now, pagdating sa Panginoon, ipinaliwanag yan. Tingnan niyo ang salita ng Diyos. Nandun yung kapaliwanagan sa sinabi ng Panginoon sa Lucas 17:26. Just like in the days of Noah, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day Noah
entered the ark and God sends the flood and destroyed them all. Hindi ko nalalawakan ang pagpapaliwanag dito, pero nais kong makita nyo na ang sinasabi ng Panginoon ay hindi yung mga masasama na binabanggit dito sa Genesis. Ang sinasabi ng Panginoon ay yung mga legal na pinapahintulutan ng Diyos na gawin ng tao. Kumain, uminom, mag-asawa, nagsisipag-asawa. At yun ang binabanggit ng Panginoon na majority na ikinapahamak ng tao. Bakit? Yun ay sapagkat they were consumed in their minds and in their hearts with the things na kailangan nila. Legal na kailangan nila. Nakaligtaan nila ang kaisipan ng Diyos. At ito ang punto, mga kapatid. Pagka ang laman na lang ng ating isipan ay mga bagay na legal naman na kailangan nating gawin, pwede tayong magrason at nakakalimutan natin ang mag-isip tungkol sa mga bagay sa Diyos, nagiging masama sila. And every inclination of the thoughts of human's heart was only evil at the time. Masama kapag nakakalimutan natin ang Diyos. Iitlugan ni Satanas ang utak ng tao na walang panahon na mag-meditate, mag-isip ng mga bagay tungkol sa Diyos. Iitlugan yan ni Satanas. At yan yung ating pang-anim. Meditation protects our minds from evil thoughts. Meditation protects our minds from evil thoughts. Ulitin ko lang yung Psalm 119:97. Psalm 119:97. Oh, how I love your law. I meditate on it all day long. You know one thing that I understand about this? That when we are filled with the things of God in our minds, we gain power over evil and sin. Meron tayong katagumpayan laban sa masama at sa kasalanan. Sabi pa ng Psalm 119 verse 9 to 11. Psalm 119 verse 9 to 11. Wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto according to thy word. With all my heart have I sought thee, O let me not wander from thy commandments. Thy word have I hid in my heart, that I may not sin against thee. Sa NIV ganito, how can a young man keep his way pure? By living according to your word. With all my heart I sought thee. And then sabi pa niya, your words have I hidden in my heart, so that I may not sin against you. Tingnan nyo kung gaano kahalaga ang meditation, mga kapatid. Nakalimitan na hindi natin marinig, walang nag-uudyok sa atin, konti lang at walang diin. I think the devil once again had robbed us of this wonderful insertion of God's word. Nakakalimutan ito ng marami. Number 7, meditation in line our thoughts with the thoughts of God. Meditation in line our thoughts with the thoughts of God. Ito, marami na akong nabanggit na talata sa inyo. Pero ang punto ko rito, kung tayo ay nagme-meditate, maihaayos yung ating kaisipan. May inline siya sa kaisipan ng Diyos. Tandaan natin, God wants our thoughts to be His thoughts. And that our actions in line with His actions. And meditation of scriptures is simply exchanging our faulty belief from the truths of God's word. Nakukuha po ba ninyo? Nais ng Diyos na yung kaisipan niya, maging ganun ang kaisipan natin. At ngayon ay naaalala ko yung sabi ng Colossians 3:1 and 2. Ano yung sabi niya doon? Since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above. Set your minds where Christ is seated on the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. Tignan nyo itong advice na ito. Iset natin ang ating kaisipan sa mga bagay sa Diyos. Ayan na, hindi lang yan memory verse. Yan ay talagang dapat ay maisabuhay natin, mga kapatid. At yan ay bahagi ng halaga ng contemplation sa salita ng Diyos. Isang bagay pa, meditation precedes understanding. Meditation precedes understanding. Psalm 49 verse 3. Psalm 49 verse 3. My mouth shall speak of thy wisdom, and the meditation of my heart shall be understanding.
Meditation precedes understanding. Number 9 natin, meditation entwined with life and doctrine. Meditation entwined with life and doctrine. 1 Timothy 4:15 and 16. 1 Timothy 4:15 and 16. Meditate upon these things. Give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all. Take heed unto thyself and unto thy doctrine, continue in them. For in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Sa bagay na ito, mga kapatid, ginamit ko yung King James dito. Pero pag binasa nyo yan sa NIV, ay ginamit niya yung isa pang salita na think about these things. Dito ay meditate upon these things. And then sabi pa ni Paul, give thyself wholly to them. Give thyself wholly to them, that thy progress, thy profiting may appear to all men. And then kinunek niya, watch your life and your doctrine closely, for you know that by them you will save yourself and your hearers as well. Mga kapatid na mga ngaral, tingnan nyo ang koneksyon ng meditation sa buhay, sa pagtuturo o sa doktrina. Magkakakonekta yan. Hindi pwedeng paghiwa-hiwalayin. Pag yan ay hiwa-hiwalay, mapapariwara ka na, mapapariwara pa yung iyong mga tagapakinig. Kaya hindi maliit na pananagutan yan. At ito ay hindi rin maliit na gawain ng mga katulad natin. Meditation entwined with life and doctrine. Number 10 natin, meditation makes our love for God complete. Meditation makes our love for God complete. Nabanggit ko na kanina sa introduction, yung Mark 12:30. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Marahil ay marami sa atin nagmamahal sa Diyos, sa ating puso, sa ating kaluluwa, sa ating lakas. And how about our mind? Ano ibig sabihin nun? At dito ay pinapakita ko sa inyo na we must be filled with God and the things of God. Siguro ay alam naman natin ang ating mga karanasan nung tayo ay mga dalagat binata pa, ang talagang kabuuan ng ating isipan nandoon sa talagang kung sino yung mahal natin. Bagamat yun ay maraming kahalong kabalbalan, pero makikita nyo na kung talagang nandun ang puso natin, nandun ang isipan natin. Pero bakit ko ito isinasama tungkol sa kaunawaan? Sapagkat kung mahal natin ang Diyos, konektado rin yan sa pagpapahayag ng Diyos sa atin. Maalala niyo yung sabi ng Panginoon sa John 14:21? John 14:21? He who has my commandments and obeys them is the one who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and will reveal myself unto them. Loving God will make God reveal Himself to us. But yun ang kapalit. If you love God by obeying His word, then babalik yan sa iyo ng pag-ibig ng Diyos at ang pagpapahayag niya sa kanyang sarili. Number 11 natin. Psalm 39 verse 3. Psalm 39 verse 3. My heart grew hot within me. While I meditated, the fire burned. Then I spoke with my tongue. Tingnan niyo itong sinasabing ito ng salmista. My heart grew hot within me. While I meditated, the fire burned. Then I spoke my tongue. Yan ay makikita natin. When we are filled with God's Word, mga kapatid, ang resulta niyan, magiging on fire ka kay God. Magiging buhay ka. At sa bagay na ito, ay malala ko yung sabi ni Jeremias sa Jeremiah 20 verse 9. But if I say, I will not mention His word or speak anymore in His name. His word in my heart is like a fire shut up in my bones. I am weary of holding it in. Indeed, I cannot. At kung alam ninyo ang kwento tungkol kay Jeremias, siya ay persecuted. Ang dami ng pinagdaanan sa kamay ng kanyang mga kaaway. But he cannot be stopped. Bakit? Kasi puno siya ng salita ng Diyos. Puno siya. Mga kapatid, hindi mo mapapalamig ang tao na puno ng salita ng Diyos. Pero alam ko na kung sino ang mga lukewarm. Alam niyo ba?
Kilala ba ninyo kung sino yung mga lukewarm? Yung kulang yan sa salita ng Diyos, malala ko nga eh. Pag ang tao puno ng salita ng Diyos, para din yung motor na kapag ka pinapaandar, aandar yan. Brum, 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 mga kapatid. Pero yung walang gasolina, kahit anong sipa mo dyan, ganon-ganon lang yan. Bakit? Eh walang gasolina eh. May gasolina ka ba? O may langis ka ba? Eh isa yan sa babala ng mga huling araw. Marami ay manlalamig. Marami. Hindi nyo ba napansin sa panahon ng pandemya? Ang daming nawala. Gusto ko lang sabihin sa inyo na nung pumasok ang pandemya, dito ako nagpasimulang mag-isip at binigyan ako ng Panginoon ng kaisipan. Mag-video ka. Pero sa bagay na yan, inihanda ako ng Diyos. Meron akong naging mentor na pinilit niya ako na mag-practice mag-video. Malayo pa bago dumating ang pandemya. Nung mga panahon na yan, pag nakikita ko ang mukha ko sa camera, sa video, nahihiya ako, maatras na ako. Sabi ko, ayoko niyan. Buti naman at pinagtiyagaan niya ako. Pero makikita nyo ang isang katotohanan na bakit marami ay malamya, malamig. Ako, isang kulang niya. Maraming kaisipan niya sa mundong ito. Kulang sa kaisipan sa salita ng Diyos. Naniniwala ako na yan ang isa sa mga malalaking dahilan ng panlalamig ng marami. Now, how can we meditate God's Word? Ito mabilisan ko lang ibibigay sa inyo. At sana balikan nyo lang dahil sa haba ng video ito, ayoko nang ulitin natin ito. Pero mabilisan kong ibibigay sa inyo. Ito yung mga bagay na karanasan ko, inirelate ko lang sa salita ng Diyos. How to meditate God's Word. Number one, always pray. Ask God for guidance. Seek the Holy Spirit's guidance. Sa inyong module ay meron nito. At nais kong tignan nyo lang. At kung meron kayong dapat baguhin, baguhin po ninyo. Number two natin, have a quietness in your spirit. Although God can always speak to your spirit in a time He wanted, but it is different thing when you give time in seeking Him, clearing your mind with all the distractions. It is important then that you are alone during the time. Sabi ng Psalm 119:148, Psalm 119:148, my eyes stay open through the watches of the night that I may meditate on your promises. My eyes open through the watches of the night that I may meditate. Anong sabi niya? Dilat daw ang mata niya dahil, alam ko na sa isip niyo, bahala kayo. Number three, exclude a right time. Exclude the right time. God can speak to us very soon, not too soon, and sometimes take a long time. But we should be determined that we will not let Him go unless He blesses us. Number four, give ample time. Much time. Maraming oras. Ilang beses na rin paulit-ulit sa mga teksto natin yung I meditate on it day and night, all day long. Nakangahulugan na mahabang oras ang kanilang ginugugol sa pagme-meditate. Be focused, having the passage or thought in your minds and reciting and thinking about them. Minsan sa aking mga kapatid, I started meditating, lalo na pag nakakalimutan ko na yung mga laman ng Biblia. Pag sinabi ko Genesis chapter 1, anong mga nandun? Chapter 2, anong mga nandun? Chapter 3, anong mga nandun? Chapter 4, anong nandun? Ganun po ako mag-meditate minsan. Pero iba yung may intention ka talaga na halimbawa yung pinag-aaralan mo, yung mensahe mo, talagang specific ang kaisipan mo doon. Number 6 natin. Ask questions. We usually meditate on things we have questions about. Ulitin ko, ask questions. We usually meditate on things we have questions about. Number 7, thinking about the scriptures and connecting thoughts to other passages as stories in the scriptures. So yan ang napapansin ninyo na kinukonek ko ang paliwanag sa ibang lugar sapagkat ganyan ang Biblia. Yan yung sinasabi ng Isaiah 34:16. They never lack their mate. Meron silang mga asawa. Ibig sabihin yung mga magpapaliwanag sa kanila sa Biblia. Pag-uusapan natin ang konti yan o depende doon sa principles. Have a notebook to write the revelations. You may forget what God reveals to you if you do not write them. Nabanggit ko yan sa inyo kanina, yung halimbawa kapag ako ay nasa
isang lugar at sasabihin ko sa misis ko, pakisulat mo ito, Mi. Yun ay para hindi ko makalimutan yung ipinapahayag at pinapakita sa akin ng Panginoon. Sabi ko rito sa ating pagwawakas, in meditation, the way we live is connected, where understanding is connected. At sabi sa atin ng salita ng Diyos, let the word of Christ dwell in you richly. Mga kapatid, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Hanggat buhay ka pa, hindi ka pa retired. Ulitin ko lang yung lagi kong sinasabi, because God requires us of loving Him 100%, not 99.9999%. 100% ang requirements ng Panginoon. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind and your strength. Ibig sabihin yan, 100%. No reservations. Yun ang hinahanap ni God. Na sinasabi ko nga na bagamat hindi natin kayang ibigay yan, kailangan magdesisyon tayo na ibigay sa Kanya. At yung kakulangan natin, siya ang magpupuno. Because God's grace is sufficient for us. Dito po tayo magtatapos sa tungkol dito sa meditation of God's Word. Naway patuloy na sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama at Diyos. Pagpalain po kayo ng ating dakilang Ama. Magandang araw po.